bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one I wanna. Sa pumili ng family card dito niya reading. So sabi nila mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. Alright, so let's see kung sino ang naiinggit sa inyo. I'm sensing girlfriend or boyfriend. So, baka mismo yung jowa ninyo naiinggit sa inyo. And I'm sensing din na naiinggit siya kasi siguro yung dahil sa magulang ninyo. And anyway, siguro galing kayo sa mayamang pamilya or pwede nakaka-travel kayo ng ibang bansa and so on. Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel like you are blessed with gifts and so as your family. I feel na sa ngayon, focus kayo sa work. At I'm not quite sure if you're aware na yung sarili nyong jowa naiinggit sa inyo. I would just suggest na mag-focus kayo rin sa red flags. Huwag niyong iiwasan yun kasi yung red flags ay actually pantulong ng Panginoon sa inyo to actually realize things about people around you. Okay, for protection na rin yun. Ngayon, ito yung iyong card. So, yun pala, may narinig na kayong tahol sa background. So, kaya yung jowa mo, madalas kang inaaway kasi itong taon na to ay nagsiselos kasi marami kang gift or blessed ka na tao compare sa kanya. Tsaka, na-insecure siya kasi nakita kanya na mas angat sa career kaysa sa kanya. Yung malungkot dito is, kung sino pa yung close mo, you know, siya pa yung naiinggit. Isa rin sa dahilan kung ba't siya naiinggit. Kasi, you're somebody that is divinely guided. Masaya ka sa iyong buhay. Blessed ka with regards sa money. At saka, you can be able to hang out with your friends, with your family, and so on. At saka, yun nga, pwede kang gumasa sa malaki kasi may money ka. Siya kasi kaya siya naiinggit kasi maybe he or she is not having what you have. At saka nakita niya na masyado kang masipag, you're a go-getter. At saka itong taon na to, hindi pa rin niya alam kung saan siya landas patungo with regards sa career. So, on the other hand, you already know where you're heading. Kaya siya naiinggit, okay? Kasi napaka-balance mo. At saka, to be honest with you, wala siya dapat ikainggit. Actually, you know, dapat ma-realize yun na kahit papaano tinutulungan mo siya. Okay? I feel na itong taon na to, kaya rin siya naiinggit kasi you're somebody who can work on your own. And this is somebody na hindi niya kaya mag-isa. Ito siguro yung taon na nakadepende lang sa iyo or sa iba. At ikaw naman, di mo na kailangan ng tulong ng iba para umangat. Siya kasi kailangan niya talaga ng tulong pa. Okay, see? This is the energy. So, ito nga'y malungkot, guys. Kasi kung sino yung nainggit sa inyo, siya ay ang iyong partner. At saka, madalas mo siyang tinutulungan kasi siya ay laging depressed. Okay, if yung mga agaw din siya, I'm not quite sure if you're aware about it. Maybe attention seeker or pwede rin mahilig siya mang-angkin ang gamit. Okay? So, anyway, kaya siya nainggit sa'yo. Kasi itong taon na to madalas malasan. I feel na yung sekreto mo kaya ka asensado kasi malapit ka sa Panginoon at siya naman ay kabaliktaran mo.
Okay, hindi siya ganun kalapit. Kung nakita mo man na nagsisimba siya and so on, I don't really feel that this is something that is really true. I feel na parang pakitang tao lang yun. So, I think what's going on here, kaya siya naiinggit kasi siya yung tipong tao na sarado yung opportunities for him or her at saka madalas siyang malaasin. Anyway, ito yung card. We have the family here. So, yung isa rin sa dahilan kung ba't siya nainggit sa'yo, maybe dahil sa iyong pamilya. At saka siguro meron kang maalagang mga magulang, siya naman ay wala. Or nakadistansya siya sa kanyang magulang. Hindi makapagsalita dito. Maybe hindi yung mabanggit sa'yo to, na nainggit siya. But yet, siguro nagpapakita na siya ng sign na may inggit siya. And maybe this reading is just a clarity for you about this, okay? And now, anyway, let's see what else do we have here. Anyway, we have the hurry here. And we have the down in either way. So, ang rason guys, kaya siya minamalas kasi baka siya yung tipong tao na madalas magmadali. Okay, hindi mo na siya nag-iisip. Like example, maybe this person does want a business. Diyan mo na pinag-iisipan bago, he or she go after it. Kaya madalas siguro minamalas sa negosyo and so on. So, we have the fun here. So, ito yung tao na inaakala mo ay fun mo, but behind the scenes, this person is definitely jealous of you. So, yun nga. Isa sa fun mo. So, kung sakali man influencer ka, guys, isa sa mga tao na inggit is definitely your fun. We have this one, busy. We got this. Okay, kaya siya nagsiselos kasi you do have a busy life and a career that has been going somewhere, okay? I really feel kasi timing mo ngayon. Kaya kayo mayaman, kaya ka sumisikat. And we have this one. So, ito'y malungkot kasi ngayon nainggit sa inyo is yung jowa ninyo or yung partner ninyo. So, we have the chase here. So, isa rin sa dahilan ba't siya nainggit sa inyo kasi you're definitely a chaser of your dreams. Siya siguro yung tao na, yun nga, tamad yung energy na kailangan niya talaga ng help para umangat and so on. So, anyway, let's see what else do we have here. Another dimension to me. So, I feel sad energy. Okay. Kaya pala siya minamalas kasi behind the scenes, this person is doing something nasty. Doing magic is what I sense. Okay. One more dimension. Anyway, let's see what we have. So anyway, ito yung tao na naiinggit. I feel na you are actually observing their words. Kaya nakita mo yung red flags at saka nalalaman mo yung katotohanan sa kanyang mga sinasabi. And this is somebody that is a liar. I feel na go-getter din naman siya, pero yun nga lang, minamalas siya. Kasi yun nga, hindi niya pinag-iisipan bago he or she go after something. So anyway, kaya siya nainggit sa'yo. Maybe you're somebody that's definitely charismatic. At saka yun nga, may pera kayo. Stable kayo with regards to that. Siya yung tao na lagi niya nakikita yung negative rather than the blessing. At dahil nakikita niya lagi ay negative, hindi clear yung kanyang mind. Napaka-negatibo niyang tao. So, I'm sensing ba sa kanila ng kukulam, to be honest with you. Ito siguro yung dahilan kung bakit madalas siya minamalas kasi nahabol siya ng karma. And anyway, I feel here na dapat grateful siya kasi syempre meron siyang tao na kagaya mo, diba, sa kanyang buhay. At saka yung dahilan din kaya siya nainggit sa'yo kasi, you are at peace, okay, at
I really feel talaga na nakakarma siya dahil nga siya ay tao na deceitful, to be honest with you. And I feel na ginagawa niya to dahil malungkot siya sa kanyang buhay. At saka hindi siya talaga kontento. Kahit sabihin natin na may love life kayo, nainggit kasi siya sa'yo. So, wala na yung love doon. So, yun nga nabanggit ko na itong tao na to may ginagawa siya behind the scenes. Okay? Kasi nga malungkot siya, tsaka hindi siya okay with regards sa money. Hindi stable yung kanyang income or yung kanyang trabaho. At yun nga kaya siya malungkot. So, kaya ginagawa niya, kinukulam niya yung mga taong masaya. Kung may mga taong masasaya, nainggit siya. Okay? At yun nga, really sense sad energy here. So, I think that this person really needs to see yung kanyang blessings rather than, talagang compare yung sarili niya sa iba. I just hope na kung sakali man partner mo siya, encourage mo siya na makita niya yung mga blessings. Okay, parang di siya nainggit sa'yo. O kaya, supportahan mo siya, maybe sa negosyo, pero I really feel na you could be thinking like it will fail. I'm not sure if you're aware na may ginagawa siyang kalokohan behind the scenes, but I think that you really have to pray about it. Kasi kung into that siya, habulin talaga siya ng kamalasan, at saka minsan naapektuhan kanya ng kanyang kamalasan. So, rather talk to God about it, to be honest with you. At saka pray ka rin sa taong ito na sana magbalik loob siya sa Panginoon. Kasi as I observe so far, yung mga tao na malayo sa Diyos, talaga madalas silang matamaan ng negatibong mga bagay-bagay. At saka malapit sila sa disgrasya din. So sana may kahit mo siya na maging madasalin, isama mo siya sa prayers mo, at hikayatin mo rin siya na magsimba, okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation and your person. And God bless all of you. Sa pumili na nurture card dito in your reading, tingnan natin kung sino yung naiinggit sa inyo. I'm sensing na meron ka magandang career. At saka na-sense ko rin na charismatic ka with regards to social media. So maybe you're somebody who do have a following. At I'm sensing egotistical energy, to be honest with you. So kung sino man siya, baka siya egotistical at masyado siyang insecure sa kanyang sarili. I feel na meron kang bagay na wala siya. I'm sensing kung sino man to, siya ay dalaga or binata pa. Alright. I feel na nangangarap to ng gising kung sino man itong naiinggit sa'yo. I-clarify natin yung cards. Another dimension to me. So, I'm also sensing third-party situation. Na-sense ko talaga yung lungkot sa energy. Siguro to yung tao na nainggit sa'yo kasi maybe you are popular, maybe you do have a partner kasi na-sense ko na single siya. Hindi siguro yung dahilan kung ba't siya nainggit. Kasi may partner ka, tsaka siya ay wala. Maybe kung magkaroon man siya ng partner, lagi may third party situation kasi na-sense ko yun habang nagsishuffle ako ng cards. So anyway, kung sino man itong tao na to,
Siya ay deceitful, to be honest with you. At saka ito yung tao na overwhelmed sa kanyang buhay. Maybe marami siyang bills sa babayaran, or pwede rin marami siya kailangang gawin, like sa work, okay? Overload siya ng mga bagay-bagay na problema or gagawin. Ikaw naman, kaya siya nainggit sa'yo kasi you're somebody that's definitely gifted sa yung talent. Yung iba sa inyo ay influencer. Siguro itong tao na to nag-try na mag-influencer din, pero nag-end up na marami siyang hater, marami nang bubuli sa kanya. Samantalang ikaw, maganda yung naging kalalabasan ng iyong channel or yung iyong following. Ngayon, kung sino man itong naiinggit, nainis siya, sa tuwing nakita kanya na nag-upload ng bagong video, naka-live, and so on. Kasi hindi niya magawa yung ginagawa mo. So, kung sino man to, definitely this is one of your viewers or one of your followers. That is definitely your hater. At saka, kumukuha din siya ng inspiration sa iyo kasi isa sa kanyang pangarap yung maging katulad mo na influencer. Okay? With regards to stress being here, so I feel that this person really tried to be an influencer, but that it didn't work out. Naging stressful yung kanyang buhay sa pagiging influencer kasi may mga bully, may mga I feel na may gossip din, to be honest with you. So, anyway, ito yun. Nakala mo talaga fan mo siya. But this is somebody na stuck, as you can see here, okay? So, I feel fated kayo magkita to actually make this person be inspired, you know, and I'm sasami this strategy and this one. So, maybe you're somebody na nagpo-post ng tutorials or maybe motivational speaker kayo. And honestly speaking, some of them, they could be into cursing, and that's the reason why stagnant yung kanilang buhay dahil nahabol sila ng karma, or kung hindi man sila nangungula, maybe they have been stuck because somebody has been doing these things to them. And I'm sensing that you could be guiding them na lumayo sa mga negatibong tao and so on. So, pwede talaga kayo magkita kasi I feel like you're definitely encouraging them na may gawin. Okay? Anyway, next that we have is this one. So, kaya rin siya nagsiselos sa'yo kasi you're somebody that is definitely loved by your subscribers or followers. Siya kasi meron nga siyang mga followers pero hindi niya alam kung mahal ba siya ng mga taong yon or hindi. Anyway, you have this card, this means nurture. So, anyway, ito yung actually nainggit siya kasi you are loved. You're really blessed with good subscribers or followers. Talaga nakita niyang mahal na mahal ka, pero siya kasi hindi ko nasa-sense yun. Baka naman yung nangyari kasi dito, pulos hater yung kanyang what they call this, yung kanya na-attract. I think that you are actually there for this person to actually help them on how to be better with regards to be an influencer. So, maybe yung nangyari dito is, baka naman may ginawa siyang posting na hindi maganda. Okay? At yun nga, nabigyan mo siya ng idea, inspiration, and so on, para kahit na paano ay matuto siya. So, we got the loose in reverse. We have the time machine in reverse. We also got the phoenix in reverse. So, this is sad for this person, you know. Hindi pa niya timing. Kasi I feel na yung dahilan kung bakit siya stagnant with regards sa kanyang career. Kasi hindi pa siya natututo ng lesson. So, yun nga, may nagawa siguro siyang mali. As you can see here, kaya nagkaroon siya ng maraming haters. And we have this one, our gateway here. So I think this person needs some time to actually go away from his or her channel or pwede rin sa work at magliwaliw. To be honest with you, just to think
kung anong yung mali niya nagawa, kung ano yung dapat niyang baguhin sa kanyang sarili. So, we have to use wisdom here. So, if fated talaga kayo magkita kasi you're directing this person towards the right direction. At saka, siguro, ikaw yung tipong tao na magaling magpayo. Okay, so yun sa dahilan kung ba't kayo nagkita. So, we have the diamond in either way. I think yung dapat niya rin matutunan dito is how to be unique, how to be you. Kasi siguro yung nangyari dito is nakita niya yung channel mo, yung following, kung ano man yan, meron sa social media. At nainggit siya at baka yun ang ginawa din niya. Pero I sense here na may posibilidad na kaya hindi nag-workout din kasi hindi naman naka-align sa kanya yung kanyang ginagawa. You get what I mean? So kaya yun yung nangyari na whether they like it or not, it will actually be removed in their life para mahanap nila yung sarili nila. So this is definitely your hater and not a follower. We have the poor here. So kaya siya nainggit kasi you could be rich and this person could be poor. Anyway, let's see what else do we have here. I feel na naaawa ka sa kanya kasi yun nga marami siyang kamalasan sa kanyang buhay. Siguro nabanggit na niya about sa kanyang channel pero I'm not sure if he or she tell you na hindi naging okay yung kanyang following. At kayo yun nandun to tell this person about sa tamang gawin. I think that better you tell this person na he or she needs to actually find something that's on alignment with him or her. Kasi napansin ko sa yung reading na siguro pumatol siya sa career na hindi naman talaga pwede sa kanya or hindi fated for him or her. Parang kinopya lang niya yung idea ng ibang tao. So, hindi naman pwede yun. So, teach this person to be himself or herself. Another dimension to me. So, I kind of feel na malungkot yung energy. Okay, so, yun nga, kaya siya nainggit kasi malungkot siya sa kanyang buhay. It could be somebody that's authentic and grounded, okay? Kung talaga yung pinapakita mo sa social media, yun ka, walang halong script yun. So, maybe nangyari kasi dito, baka ganun din yung kanyang gawain, yung pinagkaiba nyo, you actually have it naturally in you, pero yun sa kanya is scripted, okay? Another dimension, so, kaya hindi talaga nag-workout kasi, you know, hindi rin maganda kasi scripted. Kasi, syempre, parang din yan nagsisinungaling pag ganun, di ba? Hindi totoo. So, I think you really have to actually help this person out and make it natural and be himself or herself. So, anyway, ito yung card. So, whomever this is somebody who don't know themselves. They don't know what they're passionate about at kung ano man yung kanilang pinupush, hindi naman yun talaga yun dapat para sa kanila. Next that we have is this one. So, I really sense ito yung tao na napaka-stubborn. Ayaw niyang i-put to end yung bagay na hindi naman nag-work out. Kaya until now, this person is stuck with regards sa career kasi pinagpipilitan niya yung bagay na dapat ay pakawalan niya. Kasi kung sakali man nagpo-push forward siya sa bagay na yun, hindi naging maayos yung kanyang buhay. So anyway, you are in this way na you are this caring person. At saka kaya din siya naiinggit kasi inisip niya na maraming pera kung sakali man nang gayahin ka niya. So kaya ginaya ka niya yung ginagawa mo at kung ano man. Kasi hindi naman yun yung passion niya, inisip lang niya yung pera. So I think yung pinagkaiba nyo, maybe you really like what you're doing, while this person, you know, he or she doesn't like.
Anyway, so we got this one here. So I think na yun nga, dapat pakawalan na niya. So kaya rin siya may mga haters. Kasi mga hater niya, they're actually being honest. Kasi napansin siguro nila na itong tao na to may kinopyahan ng gawa. So kaya may mga haters siya. At hindi siya masaya emotionally because of these haters. So kaya yung nangyari dito is really have to direct this person towards the right direction. Whether they like it or not, I think they really need to actually let go and let God kung ano man yung kanilang following. Okay? And they really need to learn more about themselves. They need to avoid being overwhelmed by social media because remember na minsan kasi hindi maganda yung epekto rin ng social media kasi may mga tao doon na nagpa-brag posting, honestly speaking, and because of it, marami nainggit. Isa na tong tao na to na nainggit, try niyang gawin yung ginagawa ng iba pero hindi nag-work para sa kanya. So I think this is somebody na kailangan niya talagang makita kung ano yung kanyang medium. Kasi kung di niya nakikita yun, talagang babagsak ko naman ang ini-start ng negosyo or pwede rin na channel. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili na adaptability card dito yung reading, so sabi nila mag-cleanse daw muna tayo, so just go ahead and cleanse. Tingnan natin kung sino yung nainggit sa inyo. Marami ka sigurong pinagdaanan sa iyong buhay. Lalong-lalo na sa iyong career. Pero you're somebody who's definitely focused on whatever that you're doing. I feel this person do have a crush on you. But I'm not quite sure if you're aware about it. Pero na-sense ko rin guys, so hindi kayo interesado sa kanya. Kasi maybe you do have a person already. Okay? Or pwede rin na hindi mo siya trip. Anyway, let's clarify to gain more information. I'm sensing money problems or issues. Okay, they asked me again to cleanse. So, i-clarify natin. I really sense na itong tao na to, pinatrabaho ka niya. Baka kasi may gusto nga siya sa inyo, baka ginagayuma ka niya and you're not aware about it, okay? Kaya siguro maraming beses tayo nag-cleanse because of the reason na may negativity. At saka, yun nga, may curse din. So anyway, let's see what we have here. So, this is the cards that we have. So, kung sino man siya, actually, ito yung past mo na tao. Maybe this is your ex or maybe one of your suitors, to be honest. And, itong tao na to, I think na talagang wini-wish niya na sana maging kayo. Ay, kasi naman nakita kayo na focus sa work at saka feeling niya mayaman ka. Kaya, ikaw yung natipuhan niya. Pero if yun hindi niya sinasabi sa'yo, nilalagyan ka lang niya ng gayuma kasi gusto niya ikaw yung lumapit sa kanya. But yet, God is definitely protecting you from this person kasi whomever this is somebody who's an illusionist. Napagpanggap siya, tsaka
yun nga, masyado siya nakadepend sa spell work. So, kaya tayo nag-cleanse na maraming beses din. Maybe this person put illusions so that hindi mo talaga mabasa or hindi mo mapansin na nagayuma ka. Kasi itong tao na to ay may hiya, okay? Nahiya siya lumapit sa'yo. So, that's the reason why this person, naglagay siya sa'yo ng gayuma. Para ikaw yung kusang lumapit sa kanya, tsaka para maakit ka sa kanya. And with the seal being here, so I feel this is somebody na definitely this person put something on you. Like, parang gusto niya, kayo lang. To be honest, this is interesting kasi yung reading natin is about sa inggit. So, kung ganito kasi nangyari sa yung reading, ibig sabihin lang nun, ito yung ginawang way ng iyong mga guides na malaman mo na ginagayuma ka ng taong ito. Pero tingnan natin kung may inggit pa siya kasi basically yun yung tanong natin, di ba? So, anyway, kasi naman ito, yun nga, gusto niya na akin ka, parang ganun yung nasa-sense ko dito. Talaga minamanifest ka niya na mapasa kanya as you can see. So, sana hindi kayo ma-fall sa kanyang trap, to be honest with you. Kasi habol lang niya is kayamanan as you can see here. And this is somebody that's not even expressive. Kaya masyado siya nakadepende sa spell work. Kaya nag-hope siya na ikaw yung mag-take ng action. Kasi kung sino man to, tamad siya. To be honest, hindi siya magaling manligaw. Nakabase siya lagi sa spell work. So, you have this card, adaptability. So, I feel na siguro pinagsasalosan niya yung bagay na talagang magaling ka sa career mo. Tsaka, stable ka rin mag-isip, to be honest with you. At tsaka, I really sense that the energy with regards to this. Kasi, I feel here na siguro ito yung tao na walang narating sa buhay with regards sa career. Kaya siya nainggit sa'yo. So anyway, let's see what else do we have here. So we got these stairs in either way. We also have this one. Okay, so kaya siya nainggit sa'yo kasi hindi siya straightforward mag-isip. Parang padalos-dalos siya mag-isip din. So we got this one. So ingat kayo guys kasi user siya. Yung dahilan kung bakit kanya nagugustuhan kasi basically, obviously, gusto niyang gamitin yung iyong yaman. So, we have the gold. We also have this one in either way. And we got the poor in reverse. So, mag-ingat talaga kayo guys. Kasi gusto niyang gamitin kayo sa kayamanan. At saka, kung sakali man nagsabi siya ng I love you, or nagpapanggap siya na maging mabuti, ano lang yun joke lang yun, pakitang tao lang. Pero pag naging kayo na, nakuha na niya yung gusto niya, tamad na yan, ayaw na niya magbigay ng effort with regards to you kasi nakuha ka na niya. So anyway, let's see what else do we have here. Suggestion ko lang guys na maligo kayo with salt and water. At habang naliligo kayo with that, pray to God na ialis lahat ng mga negatibong bagay na nilagay ng tao na to sa inyo. Tsaka, mainam na rin na itapon niya yung mga bagay na binigay niya sa inyo. At tsaka, huwag kayong tatanggap ng kahit anong pagkain galing sa kanya. Kasi baka may kayuma yung mga bagay-bagay na pinagkakaloob niya sa inyo. So anyway, let's see what we have. So kung sino man to naiinggit sa inyo, ito yung tao na iniiwasan mo. Kasi nga baka di mo siya trip dahil sa dahilan na hindi pa siya okay with regards sa career. You could be a practical person or wise na gusto mo sana maging jowa is someone na stable din with regards sa coins. Kasi maybe you already experience na nagkaroon ka dati ng jowa na wala nangyari sa career at ginamit ka lang sa pera. So, kaya you learned your lesson. Iniiwasan mo siya
Dahil nga wala siyang narating with regards sa career. Hindi naman dahil sa matapobre ka if yun na dahilan sa napagdaanan mo before. So, kaya siya nainggit sa'yo kasi with regards to the world card, na I feel na maraming bagay nangyayari sa'yo with regards sa career. At saka maganda yung reputasyon mo, nire-respeto ka ng mga tao. Siya naman, I feel here, yun nga, ginagayuma ka niya. At ikaw naman ay lumalayo, hindi yung may epekto sa'yo yun. At I feel here na kung sino man siya ay mapagpanggap na mabuti. Okay, so wag kang papadala sa kanyang palabas kasi hindi naman talaga siya mabuting tao. Talagang opposite mo siya. So anyway, kung sino man ito, broken-hearted siya kasi iba siguro yung natitipuhan mo na tao at hindi siya. Okay, so anyway, whomever this is, yun nga, nagkaroon ng changes. Baka kasi nangyari dito, blinak mo siya, o kaya iniiwasan mo siya. I feel here na, yun nga, kaya kanya gusto kasi, I feel na ito yung tao na gagamitin ka with regards sa money kasi mabago yung kanyang buhay dahil sa iyong yaman. Kaya tingnan naman natin kung yung kanyang karma kasi napansin mo naman may ginagawa siyang kalokohan behind the scenes. But I'm not quite sure guys if you're aware about it. So pagpasensyahan nyo na yung reading kasi para siyang guidance sa mga anghel for you. Madalas siguro kayo mag-away kasi yun nga, opposite kayo sa isa't isa, tsaka di talaga siya mabuting tao. Another dimension, kaya madalas kayo mag-away, baka kasi tinatry mo siyang i-align. Another dimension, I'm sensing third-party situation, so baka iba nga yung natitipuhan mo, kaya hindi mo siya pinapansin. So anyway, yung karma ng taong ito, kaya siya ganito mag-isip na hindi siya stable kasi sa yun sa kanyang karma. Kasi yung ginawa niya, remember, na naglalagay siya ng illusion or ng lies out there para mapagtakpan yung katotohanan. So, ganun din nangyayari sa kanya. This person will not know the reality. Nakatira siya sa Wonderland, parang ganun ba? So, ito yung dahilan kasi hindi naman siya malapit sa Diyos. Ito yung tao na masyado nakadepende talaga sa spell work. So, remember, spells are illusions. At any time, magigiba yun as you can see here. So, yung kanyang karma, whatever he or she has, it will crumble down kasi yun nga, minanifest na yun ng mali. Okay? And whether they like it or not, I feel here na kung magkakaroon man siya ng jowa, magkakaroon siya, pero ito yung tao na hindi pa magiging mabuti para sa kanya. At saka I feel na maiiyak siya dahil doon. At hindi siya magiging emotionally fulfilled as you can see here. Kasi I really sense sa manggagamit siya, tsaka kung sakali man na nangyari na nagkaroon siya ng partner na mayaman, matatauhan din yung kanyang partner na lustay siya with regards sa money, tsaka hindi tatagal yung partner niya. Talagang magkakaroon ng divorce dahil nga sa gahaman siya, tsaka ginagamit niya yung yaman ng ibang tao. So, iiwanan siya ng kanyang maging partner. Kasi kung sino man siya, masyado siyang manggagamit, okay? Parang pinipili niyang maging partner yung mga mayaman talaga para makapag-gain siya materially. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person and situation. And God bless all of you. Sa pumili ng patterns card dito yung reading, ngayon tingnan natin kung sino yung naiinggit sa inyo. I feel like you feel rejected in your family, to be honest with you.
Tsaka na-sense ko rin na wala nagtitiwala sa inyo. Siguro may naglabas ng chismis or maybe talagang sira lang talaga yung reputasyon. Pero I really feel that despite of all these things that happened to you, okay naman yung iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong career. So, sabi nila mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. So, anyway, clarify natin yung cards to gain more information. Nagwawala yung iyong cards. Tumatapon. Tsaka masakit din sa ulo yung vibe neto, guys. Okay? So, I'm sensing here na may tao na inggit sa'yo and one of them is your ex of the past. Maybe because of the reason na napag-alaman niya na may negosyo ka or you have something going on in your life. To be honest. So, yun nga nakita kayo before. At saka, kaya nagkita kayo na fated kasi may dapat siya matutunan sa'yo at may dapat ka rin matutunan sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na maging forever kayo kasi nagtagpo lang kayo to learn lessons. Okay, yun yung dapat mong malaman. Kundi man lang yan ex mo with regards sa love life, it could be about your friend na hiwalay na kayo ngayon or mga tao talaga na malayo sa'yo. So anyway, kaya siya nagsiselos sa'yo kasi you're somebody who naturally attracts people. Ito yung tao na kaya siya nainggit kasi kailangan niyang i-force yung mga tao na mag-watch sa kanya. So maybe you're an influencer or baka maganda lang talaga yung dating mo kaya without an effort, you know, people are drawn to you. I feel na yung sekreto mo kasi you're being authentic. You just let people, you know, decide if they will follow you or not. Aside from this person, talaga mapilit, okay, na kailangan naka-follow yung mga tao and so on. So, anyway, kaya rin siya nagsiselos sa'yo kasi ito yung nangyari sa kanyang buhay. Minamalas siya with regards sa kanyang kalusugan. At saka ito yung tao na nangangailangan ng tulong, as you can see here. So, maybe you're somebody na talagang inangat mo yung sarili mo na walang tulong ng ibang tao siya kasi kailangan niya ng tulong eh. And I'm sensing na despite of you not having people around you, you still manage to survive kasi sa kanya big deal yun. Hindi niya kaya maging kagaya mo na independent kasi itong tao na to maybe they used to be a socialite person or maybe they really love people around, to be honest with you. You could be a grounded person, honestly speaking, at hindi lang yung talagang pinoprotektahan ka pa ng Diyos. Siya naman kaya siya nagsiselos kasi maybe this person do have a lot of fears. Kaya naman, you know, you're just actually a go-getter. Okay, you push forward in your life. Talaga, I feel na since childhood, aping-api kayo, pero hindi nyo yun ginawang hadlang sa pag-angat. Siguro sa beginning, mahirap yung iyong buhay, pero thank God na talagang umaangat na kung ano man ang pinagkakabalahan mo sa ngayon. At hindi lang yun, pinaprotektahan pa to ng Diyos. So, whoever this is, I feel na this could be a person na, yun nga, I feel na sinungaling siya, to be honest with you. Hindi mo talaga akalain na nagsaselos siya sa'yo kasi maybe you're not seeing this person as someone na talagang may jealous sa'yo kasi maybe he or she has a lot, okay? Pero nagsaselos siya sa'yo kasi you're somebody that's still doing you kahit na you have less, to be honest. And
Siguro dahil din influencer ka, kaya rin siya nagseselos. Siguro yung iba sa kanila, hindi naman talaga sila influencer. Kaya yun, nainggit sila sa mga influencer kasi hindi nila kaya dahil napangungunahan sila ng fear. So anyway, ito yung iyong card pattern. So, honestly speaking, marami ka na pagdaanan sa iyong buhay, but yet you're still strong, you're still out there. At saka parang, I feel here na talagang nilik mo lang yung iyong wounds, to be honest, naghihil ka. Hindi ka nagpapadala sa iyong past, talaga nakatira ka sa present, to be honest. At hindi mo iniinda yung sakit. To be honest. And hindi ko rin nasa sense na arrogante kang tao. I really feel that you're really grounded, to be honest with you. Maybe yung kinaingitan nila sa'yo is definitely yung iyong ugali. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we got the use here, and we also have the memories, but it's in reverse. So, kung sino man ito nainggit sa inyo, ito yung tao na ginamit kayo sa past. But past is past, so you could have moved on already from this person. You could have even blocked them, honestly speaking. And focus kayo ngayon sa iyong life. Isa rin sa dahilan ba't siya nagsaselos, kasi may mararating kayo sa inyong buhay. And you really know where you're heading, to be honest with you, and you're on the right path with regards sa career. So, you have the future here in either way. So, kaya siya nainggit kasi hindi niya alam kung saan siya patungo sa future. So, we have the chase here, but it's in reverse. So, this is somebody talaga na blinak nyo, guys. Kaya hindi niya kayo ma-chase. Kahit nang gusto man niya kayo, yun nga, hindi pwede kasi iniwasan mo na siya. So, we got the best of friends in either ways. Kung hindi mo man siya jowa, maybe this is somebody you miss your old friend, to be honest with you. I feel na iba sa'yo, nagkaalitan kayong dalawa, kaya kayo nagkahiwalay. So, until now, this person is definitely jealous of you because of what you have going on in your life. At saka, kaya mo actually mag-take ng mga hurt. Okay, I feel here na malakas talaga yung loob mo, tsaka hindi ka basta-basta nag-give up hope sa iyong buhay. So anyway, let's see what else do we have here. Feel na masyado talaga kayong focus sa yung work. Talagang hindi ka mapipigilan sa ginagawa mo. And you could be also a holy person. Madasalin kayo at malapit sa Panginoon. Which is definitely nice, guys. Okay? Anyway, so pero hindi ko na-feel na mapagmataas kang tao. I really sense a lot of ground energy to you. Maybe because of the reason na marami ka na pagdaanan, tsaka naranasan mo rin na maghirap, kaya ayan nga, hindi ko yung prideful na tao. Kahit sabihin natin na marami kang following, kung meron ka man channel or negosyo, ikaw pa rin yung tao na talagang down to earth, okay? So anyway, let's see what we have here. So, ito nga yung tao na blinak mo. As you can see here. So, yung nga naghiwalay kayong dalawa kasi nung panahon na yun, pero siguro kayo na hindi grounded at saka may dapat lang kayo matutunan sa isa't isa. So, for meant to be naman kayo magkita, but to learn lessons, okay? Kung sino man siya, hindi siya nakamove on sa'yo, as you can see here. Nawalan ka na ng passion sa kanya. Kasi dati talaga nag-e-effort ka with regards to him or her dahil close kayo, friend mo siya, or it can be this is your ex-lover. As you can see here, I feel na naiyak siya kasi somehow this person kind of like remembers your loving energy and support. I feel na kaya siya nagsiselos sa'yo kasi despite of all that happened to you, mabuti ka pa rin tao. At saka, hindi lang yun, aligned pa yung iyong negosyo, saka yung iyong career. Siya naman, kaya siya nainggit sa'yo, kasi problemado siya sa kanyang buhay. Okay, as you can see here.
Yun nga, tsaka with regards naman sa love life, I feel na itong tao na to, hindi pa siya talaga naka-move on sa'yo. Iba sa kanila ay single, kasi yun nga, iniisip ka nila lagi. Okay, tsaka naghanap sila siguro ng mga tao na kagaya mo rin, pero sad news, hindi pa nila yun nakita. Kasi masyado silang focus sa'yo as we can see here. I feel na yung rason nila, ba't nila gusto ka, kasi mabuti kang tao as you can see here. Mapagmahal ka, tsaka talaga nag-e-effort ka kung mahal mo talaga yung tao. So, anyway, yung gusto ko niya actually makuha uli, pero I really feel na hindi na pwede kasi yung nag-break na kayo, tsaka di mo talaga siya gusto. Baka naman kasi iba sa inyo, meron na kayong jowa. Okay? Or pwede rin may iba na kayong pinagkakabalahan, kaya hindi mo na siya pinapansin. So, nag-ending nga yung iyong relasyon with this person. And I feel like it's for the best, kasi dapat matuto kayo on your own. Kasi maybe during those times na naging kayo or naging friend mo siya, talagang pabakaya kayo with regards sa money. Okay? So, nagtagpo kayo to learn lessons about money, to be honest with you, and how to be stable, to be honest. And anyway, kaya rin kayo nagtagpo kasi tinuturuan mo rin siya kung paano maging mapagmahal. Okay? So, kasi naman itong nainggit sa'yo, masyado nga siyang controlling as you can see here. Like example, yung sa following can be, okay? Yung example ko kanina, na baka sila yung tipong tao na pinipilit yung mga tao na mag-follow sa kanila, samantalang ikaw, it comes naturally talaga na nakaka-attract ka ng mga taong nanonood sa'yo or tumatangkilik na yung produkto. So, kaya rin siya nagsaselos kasi wala pa siyang ganong stability na meron ka. And I'm feeling here, kung sakali man na wala rin kayong stability, I'm sensing na ganitong energy, talagang kampante lang kayo, hindi kayo nagpapanik, okay? At focusan talaga kayo sa work. Maganda rin kasi yung mindset, to be honest. You're straight to the point kung mag-iisip kayo. Magaling kayo sa decision making. Kaya siguro gusto rin niya kayong balikan kasi dahil dito sa pag-iisip mo, talagang straight to the point ka, magaling ka mag-tactic, magaling ka rin sa decision. So, yun nga, itong taon na to, hindi pa siya naka-move on sa inyo. Okay? At I feel na naiyak siya kasi yun nga, hindi na pwede maging kayo kasi first of all, nag-ending na yung connection ninyo. And you already learned your lessons, but I'm not quite sure if they learned their lessons already, to be honest with you. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person and situation. And God bless all of you.